Kung makikita ninyo, connected at aminado yung pangulo mismo, how they did it. Kasama sila Rimulya, sila Gibo. Eto, with regard to this mismong post nung ABS-CBN at shinare nila itong Aling Sheila. Syempre, i-debunk natin kung yung ito po ay verified o hindi kasi nililink nila kay Tatay Digong ito. Kaya nga may nag-share, sabi ni Victoria, sabi niya, tigilan mo nga kami, Aling Sheila. Yung anak mo, adik, magnanakaw, pinatay yang nung last year. O, anak niya talaga. Last year lang na si Marcos ng presidente. So, paano nangyari ito ay ililink kay Tatay Digong, di ba? As you can see, may date yan, July 2, 2024. So, that means, panahon ni Marcos Jr. ito. Paano mo nasabi ito? Mismong post ng funeral parlor, di ba? So that means, ito po ay tanim. Ngayon, mas magugulat ka dito kasi yung susunod dito is mismong na-interview ko yung tatay nung yung anak na pinatay. Ito itong nasa kaliwa na puti, hindi ko alam yan pero sinasabi nila ayon sa comment section na unrelated daw kay Tatay Digong. Pero ito, dito ka talaga magtaka, no? Itong si Dr. Avilix Amor na nilagay nila dyan, ewan ko kung sino yung may sulat, pero hindi naman mismong yung tatay o kapamilya ni Amor, ni Dr. Avilix Amor ang humahawak ng larawan na yan. Pero bakit nila in-include dyan, oh? Ayan, no? Dito, ayan. Ito po ay si Dr. Amor Avilix na pinatay nung November 20, 2018. Nasali siya dyan. Magtaka ka kasi isa po itong doktor. Ang layo. Ayan. Okay? Ito po yung bali-balita nung 2020 na hinahanapan pa ng hustisya. Makita nyo naman, kagaya niyan, Justice for Dr. Avilix. Ayan. Yan po si Dr. Avilix Amor. Yung tatay niya, na-interview ko na po. At ito, ipapakita ko sa inyo. Ito po yung tatay niya. Pero bago tayo mapunta sa tatay niya, na-interview ko yung si Pastor Laping na kanya ding isinalaysay na may kinalaman itong yung pinaslang na governor na si Governor Ruel Digamo. So, ilalagay ko lang ilalagay ko lang yung link dyan sa baba para panoorin ninyo yung buo. Pero ito po ay Eugene Ragay, siya yung pinagkatiwalaan ni Governor. At saka doon nag-question si Dr. Abilex kung bakit wala man lang instruction si Governor Digamo sa kanya na ipadala kay Eugene Ragay yung kita ng ospital. So basically about doon sa pagiging doktor niya sa isang ospital sa Negros Oriental. And upon interviewing yung kanyang tatay, ito po, in-interview ko siya nung kailan ba to? April 23, 2023. This is in line kasi doon sa kaso ni former Kong Teves na nililink kasi nila na si Kong Teves ang pumatay kay Governor Ruel Digamo. So tayo nag-ungkat-ungkat hanggang sa dumating tayo sa ganito na marami ding mga murders na nalilink kay Governor Ruel Digamo. So ito, pakinggan natin a portion of this. Ilalagay ko sa link yung buo nito para panoorin nyo at maintindihan ninyo. Pero ang pinaka-point ko dito is tanim evidence ito. Lahat ng mga killings kinukuha nila, they would ilalagay nilang as the victims of the drug war ni Tatay Digong. Kasi nga, nakita ninyo, napahiya kasi sila. Yung sinasabi nila na 30,000, ang hirap nilang mag-gather yun as evidence. Hindi yun kasi basta-basta makukuha or i-accept ng ICC kung wala naman talagang yung pinakamatibay na evidence. So, ang ginagawa nila ngayon, iniipon-ipon nila lahat ng mga killings na kahit na yung unrelated, inilalagay nila dito. Nakita nyo yung si Aling Sheila, last year lang pinatay.
Hindi na presidente si Tatay Digong doon sa case na yon. Tingnan niyo to. Politician in the capital of Negros Oriental. Ibig niyo po bang sabihin, sir, wala pang kaso na naifa-file? Wala po, wala. Kasi mahirap mag-file ng kaso pag ito'y tungkol sa isang krimen na conspiracy, conspiracy ng mga tao na ayaw nila sa katapangan ng anak ko na binubulgar yung maling serbisyo, corruption sa gobyerno. Yun lang ang ginawa ng anak ko na gusto lang niya mag-serve ng mga tao na mahusay na medical services, mahusay na health services dito sa mga tao sa Negros Oriental. Kaya nga nung pinatay siya, nung eleksyon ng 1919, yun lang ang town na Canlaon City lang ang natalo ata yung dating governor, yung yumaong governor. Okay. Bale, kakaiba po kasi siya sa ibang cases, the others were, like, announcer and politician. Ano po yung dahilan? Kasi isa po siyang doktor Ano po yung nangyari kung bakit siya ay pinaslang? Actually, kaklase siya, kabatch siya ng class 92 ng asawa ng governor. He was yung asawa ng governor. So ibig sabihin yun ay si si Janice Digamo. Kaklase, kabatch daw siya ni Dr. Avilex Amor. Alright? Sige. Talagang gaya ng sinabi ko noon na pag nagbiyahe kami papunta sa hometown namin sa Gihulngan, mga 10, more than 10 na ambulansya papunta sa Dumaguete Provincial Hospital o sa mga hospital dito sa Dumaguete. Kaya ang Dad, kung sana inano ng provincial government yung budget, binili ng mga equipment, mga medicines dito sa mga district at rural hospitals sa Negros Oriental, sana hindi ka makakita ng marami ambulansya papunta Dumaguete. Alam mo, mga almost 8 years siya sa AMIO, Santa Catalina, Negros Oriental, isang rural hospital na may catchment ng around 5 barangays. Okay, so mahaba po yan, hindi ko na tatapusin, but sabi nga dito, nakita nyo, but the initial report indicated that grudge was one of the motives of the incident. Wala pong kinalaman yung drug war dyan. Ang layo. At saka nakita ninyo ang nag-post. Ayan ang nag-post dito is si Amor. Saan ba yun? Ayan. Ayan Apple Amor. I don't know sino si Apple Amor, asawa, anak, o kasi ang na-interview ko naman yung tatay ni Dr. Avilex. Pero as you can see, sabi niya dito, sabi niya dito, please do some research. This photo has now been encircled 3 times, sabi niya. The murder of my brother, brother pala, ayan. The murder of my brother, Dr. Avilex Amor, encircled in yellow, ayan. Ayan. Circled in yellow, is in no way connected to the accusations against former President Rodrigo Duterte regarding crimes against humanity related to war on drugs, nor to red tagging, as some posts suggest. Some articles have been written about the true reasons of my brother's death. Google has it. And even, sa interview ko na yan, diba? Nakita ninyo kung paano nila ginagamit. Tapos itong puti na rin ito, base sa comment kasi may nag-comment din. Oo nga sabi dito, pati nga yung naka-encircle na puti, advisor ko noon, non-related din. Then another inaanak posted this. Yung isa,
din dyan, dad ng kasama niya, non-related din. So, ganun ang ginagawa nila. Ayan, ito daw. Advisor daw niya dati. Kasi doktor din Dr. Dreyfus. Although 2017, ay dito 2018, pero it's really non-related. How can you war on drugs tas doktor? And in fact, sabi ko nga, yung isa kanina, yung si Aling Sheila, last year yun namatay. So basically, what this government is doing is to heavy campaign na lahat ng mga namatay ay ililink nila yan, kukonek nila kay Tatay Digong sa war on drugs niya dahil napahiya sila doon sa binasa na kaso na ipinataw kay Tatay Digong noong March 14 na 42 lang yung existing na sinasabi nilang evidence na napatay. Samantalang, ang lagi nilang rhetorics ay 30,000 daw na namatay. So, yun lang po. Ingat-ingat po tayo. No? Ikalat po natin ito. Ikalat po natin. Ibababa ko na lang yung link sa comment section para naman for your reference, ikalat natin na talagang planted lahat itong mga ginagawa nila.